that means pinamigay niya. Kasi yun ang gusto ng China na wag na i-repair, magko-collapse na lang, wala na tayong presence there. Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Akala natin ang presidenteng to ang tunay na may malasakit sa Pilipino at sa West Philippine Sea. Pero parang nabudol ata tayong lahat. Hindi pala naibenta ang Ayungin Shoal, kundi nagkasundo lang na ibibigay to ng libre kay Xi Jinping ng walang bayad. Trinaydor tayong lahat ni Duterte. Malaking kasalanan to ni Digong sa buong Pilipinas dahil wala siyang karapatang diktahan ng ating batas. Batas na nagsasabing pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Pero ba't pumayag si Duterte na wag tayong magtayo ng military base doon? Ang lagay, nagpapakita na parang ibinigay talaga ni Digong ang West Philippine Sea ng libre sa China. Yun nga, pumayag siya, he entered into the gentleman's agreement na may ruling na, nasabi ng ruling, yung Ayungin Shoal, atin yan, part of our exclusive economic zone. Pag ganyan, we have the exclusive right to put up a structure there. Hindi pwede maglagay ng struktura yung China. Hindi pwede tayo sabihin ng China na wag kayo magtayo ng structure dyan. Atin yun in terms of exploiting the natural resources, no? That's within our exclusive economic zone. Pero pinaliwala niya yung arbitral award. Yun ang problema lang, hindi na siya presidente. Tingin ko, impeachable offense yan. Pero wala. Ang penalty niyan, i-impeach ka. Kaya lang, wala na siya. Hindi na ma-impeach, no? So, yun, pinamigay niya actually. Pag sinabi niya, wag i-repair, that means pinamigay niya. Kasi yun ang gusto ng China na wag na i-repair, magko-collapse na lang, wala na tayong presence there. Si dating Pangulong Duterte ang may kasalanan ng lahat. Pangako raw ang Pilipinas sa China tapos di daw matupad-tupad. Pilit tuloy pinapamuka ng China nangako ang Pilipinas pero Pilipino rin ang pumako nito. Dito muling iginiit ng Chinese Foreign Ministry na walang isang salita ang mga Pilipino. 菲律宾一再对中方进行无理指责，无非是为了掩盖其自身在南海问题上废弃承诺、侵权挑衅的事实，这是导致当前海上局势紧张的根源。事实无法掩盖，是非不容混淆。 Supreme Court na nga ang aaksyon laban kay dating Pangulong Duterte. Pag naglabas ang Supreme Court ng arrest warrant, tiyak matinding parusa ang kakaharapin ng dating Pangulo. Ang masakit lang na katotohanan ay pag may nilabas ng China na kasulatan at may kasunduan talaga. Tiyak-iyak tayong lahat. Bye-bye West Philippine Sea pag nagkataon. At Pilipinas talaga ang walang karapatan sa pinag-aagawang teritoryo pag may kasulatan talaga. Hinihinto na tayo ng China kasi may agreement daw. Yung agreement na yon, personal agreement ni Xi at saka Duterte yon. Hindi nga natin alam na may agreement, no? So, ngayon na lang lumabas yan. But the Marcos administration is not bound by that kasi gentlemen hindi naman state to state Philippine-China agreement. The agreement between two leaders lang, wala pang kasulatan, verbal lang, it will not bind the next administration, no? Kung wala naman raw mailalabas na pinirmahang dokumento ang China, mananatiling walang bisa ang gentleman's agreement na napag-uusapan. Dito maaari rin daw baliwalain ni Pangulong Marcos ang usapin ng dalawang nakaraang Pangulo. Malapit na ang 2025 election. Kung gusto nyong pakinabangan ng mga Pilipino ang natatagong yaman sa West Philippine Sea, wag na wag kayong boboto ng pro-China. Dito tapos na ang usapan. Kayo sa tingin nyo, naibenta ba o napamigay lang ang West Philippine Sea? I-komento sa baba ang inyong saloobin.